kini ang mga dagong balita sa Balitang Bisda karong Lunes. Basketball League sa Barangay Arpili, Balamban, Cebu may resulta sa Rambol. Gunban sa Tibok Sugbo, gipatuman sugod karong adlaw. Duha ka sospek sa pagpamaligya og illegal nga drogas na sikop sa Eastern Samar. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nisangput sa Rambol ang elimination game sa Basketball League sa Barangay Arpili, Balamban, Cebu. Si Luan Merundina sa report. Kuha kini sa netizen nga si Richard Michael Minorias pasado alas 8 sa gabi ini adtong May 1 sa sulod sa sports complex sa Barangay Arpili, Balamban. Mato ni Konsehal Eunice Repdos, nagkainitay ang mga fans o players sa team relocation ug team kutkutan nga nagsangka alang sa elimination round aron makasulod sa Magic 4 sa under 21 category. Sikit kaayo ang punto sa duha ka teams apan pag-abot sa last 3 minutes nilabaw og 8 puntos ang team relocation. Dihang 23 seconds na lang ang nahabilin sa dili pa matapos na ang game og 6 points pagihapon ang labaw sa team relocation, kalit lang nga ni undang sa duwa ang team kutkutan. Wa lang jud sa nila humana gani. Dito na singkit ang mga players sa katong losing team. Igyuhan na. Adayon action nga panggawa sa kanang gym. Pang-action nila panganaog sa gym o uban sa mga players o sa mga kuan kanang mga fans murag kanang termino man ba nga nakuyog murag padong stampede kay daghan na kayong nangabot sa court o kaginhuman ang game murag ni action po og ka adlok siguro tong pikas murag nagdinaganay unya tungod kay murag na absent gyud sa dinaganay dito na nahitabo ang action na og sumbagay. Nahunong lang ang Rambol sulod sa sports complex sa abag sa mga opisyal sa barangay ug sa SK. Ug aron di musamot ang pag-initay sa duha ka teams, unang gipagawa sa sports complex ang team relocation uban ang ila mga kabanay ug fans. Apan pagawa sa sports complex, kalit lang matud pang gisumbag sa amahan sa usa sa mga fans uban ang iyang barkada ang coach sa team relocation. Ug kay nakalihay ang maong coach, ang asawa ni ini ang naigo ug nisangpot kini sa pagsinukliay og kumo sa duha ka habig. Dinaganay naman ma'am nahitabo. So katong babay, dili man siya doon sa gate. Dali kayo siya nakaadto sa iyahang papa nga. Nagkagubot sa suit. Moto niya diwa pod klaruha sa katong amahan o sa iyahang barkada nga medyo nakainom. Adto sa gym og ditso na lang sa sumbag. Dinhina nagpakitabang sa mga pulis ang mga opisyal sa barangay. Sa kinatibukan niabot sa 7 ka mga individual ang nahiagom ug mga bunog ug samad. Aron mapakalma ang duha ka teams ug ang ilang mga fans, pareho una silang gipapauli ug niadtong Sabado gipatawag sa barangay ang tanang nalambigit sa Rambol. Nagkapinasayloay ang duha ka teams ug isip penalty sa ilang gihimo, gipaubos sila sa community service ug gipalimpyo sa kapilya sa barangay. Giangko ni Konsehal Eunice nga wa gayud nila makonpermar kung aduna bay nahitabong pustahanay sa maong basketball game. Wala jud na naabot sa amo amal ka naabay pustaanay wala jud sila maangkon anak. Pero kato nga klase ambot lang duda ko. Pero wala mo ni ebidensya nga naay something pustaanay. Mo na dili pod ni maka-confirm. Ang naasoing Basketball League, usa sa mga kutay sa mga kalihukan nga gihanay sa SK ug sa barangay, subay sa naghinangat nga fiesta sa ilang patron nga si Senior San Isidro Labrador karong May 15. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisda. Nadakpan sa Lawaan Eastern Samar ang duha ka mga sospek nga namaligya og iligal nga drogas. Gihimo ang hiniusang operasyon sa mga operatiba sa Eastern Samar Police Provincial Drug Enforcement Unit ug Lawaan Municipal Police Station. Human ang dulan usa ka buwan kapag monitor gipahigayon ang bypass operation kadlaw ni atong Sabado. Nakuha gikan sa mga sospek ang 4 ka mga sachet sa gituhuang iligal nga drogas ug ang bypass money.
Samtang nagpositibo ang duha ka mga sospek human di pa ubos sa drug test. Magatubang sila og kasong violation sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para mahunong na ang sayop nga mga balita ug pagduda sa kahimtang sa panglawas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nanawagan si Senador Amy Marcos ngadto sa Malacañang sa pagpagawas og Certified Medical Certificate. Importante matud pa nga mahatagan og saktong impormasyon ng publiko sa panglawas sa presidente. Nang hinaot ang senadora nga mahatagan og best care ang iyang igsuon ug mahatagan og prioridad ang iyang panglawas. Dugang sa senadora nga taliwas sa krisis nga giatubang sa nasod, gikinahanglan ang usa ka masaligan ug lig-on nga leader. Maybe to put to rest all this, I have been enjoining them to issue a medical bulletin made by a doctor, di ba? That's what's more important. Instead, we have all the chismis in the world, all the haka-haka, duda, all the AI-generated images. So it's really important that the medical bulletin, even as late as now, should be issued. Nitayo karong hapon sa San Julian sa Eastern Samar ang magnitude 6.0 nga linog. Ano ang report ni Nico Sereno? Matod sa data sa FIVOX, ang epicenter sa linog kaganihang alas 2:09 sa hapon nahimutang duol sa lungsod sa San Julian, Eastern Samar. Sa phone interview, kang San Julian Mayor Dory Georgie Estaron, dali niyang gimanduan ang personnel sa MDRRMO nga moadto sa mga coastal barangays para i-monitor ang kondisyon sa dagat. 13 sa 16 ka mga barangay sa maong lungsod nahimutang sa coastal area nga nagatubang sa Pacific Ocean. Nag-deploy na ako sa MDRRMO. Bali nag-observe sila sa coastal barangays kasi we are mostly coastal. We are in the Pacific nga talaga. Kami, Pacific Ocean yung nakaharap kami. Nagpasalamat ang mayor nga bisan sa kakusog sa pagtayog, wala kini magdugay. Nagpadayon pa ang assessment nga gihimo sa MDRRMO aron masuta ang kadaot nga mugna sa linog. Nasinati usab ang blackout sa tibok lungsod matod sa mayor. Ug kay nabatyagan sab ang linog sa lain-laing lugar sa Eastern Samar. Gimando ni Governor Ralph Vincent Evardone ang pagkansilar sa klase ug trabaho human mahitabo ang linog. Yan na, oray pa natin mga update kung ano talagaan mga damages sa aton kay kauhuman palahan linog. Pero basta maghirot la kita ay posible nga magkamayada pa yung mga aftershocks. Samtang nabatyagan sab ang linog karong hapon sa pipila ka mga parte sa lalawigan sa Sugbo. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gitugot sa DENR-EMB ang partial lifting sa cease and desist order sa landfill sa Binalyo. Maong makabalik na sila sa pag-operate. Apan dili entero pasilidad ang labayan sa basura ug mas higpit ang monitoring nga himuon. Kinang gitutukan ni Nico Sereno. Sa press conference, gipasabot sa Environmental Management Bureau kung EMB sa DENR ang status sa Binalyo landfill. Human mahitabo ang trash slide ni atong Enero, mihimo og rehabilitation ug mitigation measures sa pasilidad. Matod sa EMB, adunay kabag-uhan sa Environmental Compliance Certificate kung ECC sa operator. Ilabi na sa pagpalig-on pa sa engineering components aron masiguro ang kaluwasan sa pasilidad. Gitugutan na ang partial operations kundi in 2,476 square meters nga portion sa landfill ang magamit og katambaka na. Aduna kini kapasidad nga moabot sa 20,000 metric tons sa basura. Prior year nga nag-issue ang among office o kaning partial lifting, nag-conduct among office o actual site verification nga na-install ng liners na mga leachate pipes. Samtang aron mas mahigpitan ang pag-monitor sa mga gihulagway nga environmentally critical projects, gikinahanglang muumol og multi-partite monitoring team. Apil na ni ining requirements ang mga sanitary landfills kundi umulon ang team nga langkuban sa lain-laing sektor. Mahisakop ni ini ang mga representante sa LGU, Environmental Office, Rural Health Unit, NGO,
academe, local communities ug uban pa para makamonitor sa proyekto. Namagid may mga format no kung approve ang mga permits. Ang katong number 1 nato is nagsubmit mag-rehabilitation plan. Nagislay schedule gyud of kanang meetings o pag-validate sa compliances. Samtang gipanday karon ni Mayor Nestor Archival ang Waste Crisis Task Force aron mo ay basihan sa paglabay sa mga basura ngadto sa landfill. Kini ang awhag sa mayor sa mga residente. Is to ask people who are actually doing this kanabitang paghugaw-hugaw ba? Because kung imong tan-awon karon inig-agi nato, limpyo kayo pag abot sa 10, 11 o'clock hugaw na sad kayo. Sa Barangay Capital Site, tagduha ka mga truck sa basura ang makolekta matag adlawng Lunes, Miyerkules ug Biyernes. Samtang matag alas 6 sa gabi ilang pataas, sila makalabay sa transfer station dito sa SRP. Naglisod karon ang barangay tungod sa tunga sa milyon ka pesos nga fuel allowance sa matag barangay nga kuwang kaayo. Sa miaging Abril 1 hangtod sa Abril 15, nakabayad na ang barangay og 80,000 pesos sa nakonsumo nila sa mga sakyanan, lakip na sa mga garbage trucks. MWF, ang TTHS, alas 6 sa gabi o hantod alas 4 kadlawon, mauro say makalabay tanga to sa atong transfer station sa SRP. So muna yung concern na mo, sir, murag mas stagnant ba? For how many hours gani? Uban ni Godfrey Relien o Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipaubos sa total gun ban ang tibuok lalawigan sa Sugbo sugod karong adlaw Mayo 4 hangtod na sa Mayo 11. Nunot kini sa pagpahigayon sa ASEAN Summit karong simanaha. Samtang misangpot sa paghuot sa trapiko ang simulation exercises sa Lapu-Lapu City kaganihang buntag. Ang detalye sa live report ni Luan Mirundina. May? Yes, SPP lang kini sa mga security measures nga gipatuman karon sa mga otoridad alang sa luwas nga pagpahigayon sa ASEAN Summit 2026 sa Lapu-Lapu City karong semanaha. Sugod alas 12:01 kaganihang tungang gabi, May 4 hangtod sa alas 11:59 sa gabi sa May 11, suspinsuhon ang permit to carry firearms outside of residence ug ang pagpatuman sa total gun ban sa Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu City ug sa tibok Cebu Province. Apektado sa total gun ban ang mga permit to transport firearms for gun club members, permit for gun manufacturers, dealers, and repair services, permit to transport and purchase explosives and explosive ingredients, lakip na ang temporaryong pagsira sa firing and shooting ranges, ug ang suspension sa mga lisensya sa pagmanufacture og firecrackers ug pyrotechnic devices. Niining mga panahona, ang mga miyembro lang sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug ubang law enforcement agencies nga nagpahigayon sa ilang official duties ug nagsulob sa ilang prescribed uniforms, maulang ang tugutang makada sa ilang mga armas. Sa pikas bahin, gipahigayon na usab ang send-off ceremony sa kapin 7,000 ka mga sakop sa uniform service ug mga force multipliers nga mao'y mulangkob sa security force sa kapulisan. Andam na usab ang 2,850 ka mga logistical assets. Gipahigayon ang send-off ceremony niadtong Sabado sa buntag sa Liberty Shrine sa Mactan ug gipanguluhan kini ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Matod sa PNP Chief, sa pagkakaron wa pa sila nakitang hulga sa seguridad. Apan gipangandaman na nila ang hulga sa seguridad nga posibleng magikan sa local terrorist groups, mga komunista ug mga criminal gangs. Itong tatlo na to as early as last year, and natural naman na ginagawa natin parate, and with that we don't have any threats so far na nakita since the start of the preparation. Sa pikas bahin, nagpadayon usab karong adlaw ang simulation exercise sa nagkadiyang dapit sa Lapu-Lapu City. Subay niini, may mga road closures ug intermittent stop and go traffic.
Alas 11:25 kaganihang buntag, naabtan sa RTV Balitang Bisdak ang simulation exercises sa kapulisan habig sa gawas nga bahin sa Liberty Shrine sa Mactan. Simulation kini sa pagresponde sa kapulisan sa bomb threat nga nadawat habig sa iskina sa Access Road sa Mactan Newtown ug sa Liberty Shrine. Nunot ni ini, natanggong ang mga motorista nga paggawas o pasulod sa barangay Punta Engaño, sulod sa Dulan, 30 minutos. Dapat na lang sa reroute nga ni ma'am. Kay ganinang buntag. Ang tanggong dito ba't tinugay, nangalit yun ang mga trabahante ko. Dapat nga nila sila coordination sa rerouting unta. Wala man. Kaya nga niyo, di pasunod dito. Pasunod asa mo tamang gawa sa ni. Sila masabutan na nila ma'am, kailangan ng trabaho. Ang importante, di po masol ang mga tao. Kaya ang tao rin mo kasildo na nila. Nakabawa na ba na uban na tanan ma'am? Nakabawa na daan ba? Kayo na mo magikan kung kuwan ba? Kaya uban, ito yun, ganang wakabawa sa balita ba? Okay naman ma'am? Madugay rin mayo, na mayo po. Ang naasoy pahibaw sa pagkabalda sa trapiko na post sa social media page ni Mayor Cindy King-Chan kaganihang buntag. Apan matod sa pipila ka mga motorista, wa sila masayod ni ini ug daghan ang nangalit kaganihang buntag. Ito ng tao ba yung magtibuan ng mga pospos, aktibo nga mo, aktibo mo'y panginabuhi. Alam yan ang mga social media mamuha, makapanginabuhi. Bayani ang mga tanggong ka. Noy kayo mga ordinaryong tao, rapot. Ses, gisuwayan nato pagkuha ang habig sa kapulisan subay ni ining reklamo sa mga motorista apan puliki pa sa pagtambong sa mga meetings. Ang spokesperson sa ASEAN sa PRO7 nga si Police Colonel Kimberly Molitas. Ses? Dagang salamat, Luan Mayron Dina. Gustong mangayo ang Mandawi City ug Katinawan gikan sa operator sa landfill sa Binalyo kabahin sa pagbalik na sa ilang operasyon. Human masayra ng impormasyon, ilabi na nga nahisgutan usab kini dito sa Cebu City Hall mismo ang Mandawi buot makisayod sa operator sa pasilidad, ilabi na sa pagdawat na sa mga basura. Sa wala pa mahitabo ang trash slide ni atong Enero, dugay na usab nakakontrata ang Mandawi City sa maong pasilidad ug atong gitambak ang basura gikan sa Mandawi City. We fulfill that, although partially open siya. But we look forward that it will be 100% operational so that we can resume dumping our waste. Nakapangutana si Mayor Nestor Archival nga nung naligsan sa usa ka modern PUJ ang 14 anyos ni atong April 30 pasado alas 2 sa kadlawon. Ug nganong adunay mga minor de edad nga gasuroy-suroy panahon sa kadlawon. Subay ni ini, gimanduan ni Archival ang kapulisan nga higpitan ang pagpatuman sa Safer City nga nagpatuman sa mga local ordinance sama sa curfew aron pag-rescue sa kabataan nga anaa pa sa kadalanan sa oras nga tingpahuway. Plano sa mayor nga makiglambigit sa mga huwes aron mapanubag ang mga ginikanan nga mapakyas pagbadlong sa mga minor de edad nila nga mga anak nga magsuroy-suroy sulod sa mga oras sa curfew. Hinuon gipasabot ni Attorney Dwight Remedyo sa City Legal Office nga adunay mga korte nga nag-atiman lang sa mga kaso nga naglambigit sa kabataan ug kababayenan. I was actually talking to si PO na kinahanglan we would do a stricter implementation good. Actually, nangutan ako sa akong kaugalingon nganong nang nahitabo. Per LGU nga na RTC, nagit siya specialized family courts nga mao ra gid na ang iyahang gitakol. Family, women and children. Gipatubag sa Korte Suprema ang kampo sa COMELEC ug ni Mandawi City Mayor Junkie Uwano kabahin sa kaso nga gisangat sa nakaatbang nga kanhi mayor. Gimanduan sa korte ang mga respondent sa kaso nga muhatag og komento sud sa napu kaadlaw. Kabahin kini sa gipasaka nga petition for certiorari ni kanhi Mayor Jonas Cortez. Gumikan kini sa resulta sa eleksyon niadtong miaging tuig. Sa statement, gihangop ni kanhi Mayor Cortez ang kalambuan nga nagpasabot. Gidungog ang ilang hangyo og seryosong tukiuna unya sa korte. Awhag niya ang ngayang ipadayon ang pagpangita sa kamatuuran pinaagi sa tukmang legal channels. Samtang dihang gikuhaan og reaksyon matud sa City Administrator sa Mandawi. Normal na part man na audio process. Part. Sa makadungog bitaw mo, di ba? Ang presidente pakomentaryohan sa petition ni i-file.
So it's nothing unusual and nothing surprising, and dili kayo cause for too much excitement. Mihimo og inisyatiba ang dakbayan sa Sugbo sa paghipo sa basura nga dunay makuha nga daghang benepisyo nga maisip nga one-stop shop. Ano ang report ni Alan Domingo? Basura man, apan mapahimuslan gihapon o walay mausik sanglit, magamit man ang tanan, malata man o dili malata siguradong mapuslan. Kini ang programa karon sa dakbayan sa Sugbo diin giproseso ang nakuliktang mga basura. Kadtong mga dili malata sama sa plastik gigaling sa mga makina aron mapino-pino kay isagol sa asfalto ug ang uban isagol sa hollow block. Samtang ang mga malata sama sa mga sagbot ug ang mga donot nga mga prutas ug utanon giproseso sa usa ka dako nga composter machine. Magkaproseso kini nga makina og 5 ka toneladang biodegradable waste diin ang madugmok nga basura mahimong abono, samtang ang duga nga piniga gikan ini butangan usab og molasses aron mamahimong liquid organic fertilizer. Dinhi sa one-stop shop eco-waste facility diri sa SRP sa Cebu City giproseso ang mga basura diin matod pa ni Minister Archival nga dako kayog madaginot ang dakbayan gumikan niining naasong proseso. Busa, walay problema kining mga binukag nga mga basura nga nahipos dinhi. Kaning eco station mo wani siya mo himo ni sa mga biodegradable ug non-biodegradable gikan sa carbon nga more or less 15 tons, 10 to 15 tons a day. Nagsagol ang malata o ang dili malata. Aduna usay gipasanay nga mga black soldier flies umatang sa langaw diin ang mga larvae niini ang gigamit usab sa pagpakaon sa mga basura nga himuong abono. Gamiton usab ang mga uod sa langaw isip paon o pagkaon sa mga isda. Sinugdanan pa lamang kini sa mas epektibo nga paghipo sa basura nga makatabang sa panginabuhi sa mga tao. Gawas pa dako sab kaayo og madaginot sa panadulanan sa gamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga maabot sa multi-million pesos ilabi na kon mapalapdan kini. Gani plano ni Mayor Nestor Archival nga himuong garden sa katawhan ang luag nga bakanting luna sa SRP ug magamit na unya ang ma-produce ng mga organic fertilizers gikan sa mga basura. In the future, we will have probably about 3 to 5 tons a day of fertilizer dinhi na facility. Ma-produce na to organic fertilizer. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gilibkas na sa Cebu Provincial Government ang 4-day workweek human gipirmahan ni Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order No. 27 Series of 2026 niadtong April 30. Epektibo karong adlaw ang pag-resume sa regular 5-day workweek. Tinguha niini nga mapalapdan ang public service ug coordination sa mga buhatan. Taliwa niini magdaginot gihapon og paggamit sa lana ang Cebu Provincial Government. Hinumduman nga gipatuman ng Executive Order No. 16 o ang pagpatuman sa 4-day workweek aron makadaginot ang Cebu Provincial Government taliwa sa gubat sa Middle East. Mipegayon ng pagbansay-bansay ang Lapu-Lapu City Performing Arts alang sa ilang himuong welcome dance karong May 8 sa pag-abot unya sa mga heads of state alang sa ASEAN Summit 2026. Lakip sa muhimo og welcome dance sa gawas nga bahin sa Mactan Expo nga maoy venue sa tigom sa mga heads of state karong May 8, mao ang mga dancers gikan sa Konsolasyon ug mupasundayag sila sa Sarok Festival, Sugat Festival sa lungsod sa Minglanilla ug Dagitab Festival sa Dakbayan sa Naga. Mga kapuso, dili lalim nga maglaom, ilabi na sa tao nga atong gisaligan ug gihigugma. Busa sa mga naglaom, ani usa ka awit para kaninyo. Atong paminawon ang bagong single ni The Clash Season 5 champion John Rex nga umaasa pa rin. Usa ka ballad revival ug usa ka original song sa The Mike Bon Gang. Sa mga naglaom nga makaduong diini, mamahimo naning mapaminaw sa tanang music platforms. Umaasa pa rin is
alam mo yun, pagdating sa love to so umaasa pa rin na baka mabalik yung pagmamahal na binibigay mo or umaasa pa rin na mapansin yung love na binibigay mo dun sa tao na yon. Ayan, sa lahat po ng all music streaming platforms, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music, ayan, sa lahat-lahat ng yan, nandiyan na po ang umaasa pa rin. Pakinggan nyo po everyday. Gipahibaw sa taga DENR 7 Bohol nga adunay nesting sa green sea turtle sa baybayon sa Tawala, Panglao, Bohol. Human madawat ug makumpirmar sa maong buhatan ang green sea turtle nesting, daling gikordon ang nesting area aron maprotektahan ang mga itlog. Nakigalayo na usab ang DENR sa mga hingtungdang ahensya alang sa pagmonitor sa lugar. Mula nat og 45 hangtod sa 70 kaadlaw, una manggawas ang mga hatchlings. Subay niini, giawhag sa DENR ang publiko nga dili hilabtan ug dili disturbuhon ang maong nesting area. Mukato ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Dagang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.